Mga DDS dyan, no? Itigil nyo na yung panghihimok nyo sa ating mga kasundaluhan at mga kapulisan na mag-resign sa kanilang serbisyo. Hindi po tama yan, no? Alam nyo, maraming problema ang ating bansa na kinakaharap. Lalo na yung taga-ibang bansa. Kung paano kung magre-resign lahat yan at biglang dumating ng isang kaguluhan din na ang pasimuno ay galing sa ibang bansa. Hindi nyo ba naisip na mayroong isang bansa na nagtitreat sa atin? Hindi nyo ba naisip yon? Tapos ngayon ujukan nyo yung mga pulis. Maraming nagsasalita ditong mga pulis at sa mga sundalo na katuwiran na lang nila, may pamilya din sila, yan ang katuwiran na lang nila. Hindi mo pwede yung gano'n na manawagan kayo na magre-resign yung mga pulis. Isipin nyo, it's all about politics lang yan. Politika lang yan. Ganyan talaga ang politika. Tingnan nyo, pagkatapos ng politika, wala na rin yan. Ilan nyo na yung panghikayat nyo na sa mga kasundaluhan, sa mga kapulisan na magbitiw sa serbisyo. Mag-iisip-isip din kayo, no? Paano kung magbitaw yan, tapos biglang lumusob yung mga nagtitreat sa atin ng taga-ibang bansa? Sino nga harap niyan? Ikaw? Kayo mga DDS? Maling-mali ang ginagawa nyo. Tigil nyo. Inangkantsawan nyo pa yung mga sundalo. May sabihin nyo pang mga ano. Dahil sa politika lang yan. Ako, DDS din ako, pero hindi ako sangayon dyan sa mga pinagsasabi nyo na tama na yung katuwiran din ng pulis. May pamilya din sila. Bakit pag mag-resign sila, sasagutin nyo yung responsibilidad nila sa pamilya nila? May mga anak yan, may pinapaaral ng mga college yung mga yan. Tapos kayo, kung makapag-utos kayo, tama ba yun sabihan nyo mag-retire sila sa serbisyo? Okay lang sana kung mag-retire lang sa serbisyo, sagutin nyo yung kanilang responsibilidad. Daming mga bayarin yan. Bayarin sa eskwelahan, pagkain. Tigil nyo na yung mga DDS. Kung hilig nyo mag-ano. Saka dami pa rin nagpo-post dito mga DDS, no? Ako DDS din ako, pero dapat mag-isip din tayo. Isipin din natin ang kapahamakan ng iba. Hindi yung, di ba? Yung iba dito nagpo-post ng mga fake news. Lalo, alam nyo sa pagpo-post nyo ng fake news, lalo nyo lang pinalala yung problema ng mga Duterte. Pupost kayo ng mga Facebook, ng mga mga piki ng mga post nyo. Isipin mo naman yung lugar sa saang lugar yun sa ibang bansa, tapos nilagyan yung caption, dabi daw tao sa rekto. Tigil nyo na yan. Yung ujukan yung ating mga kasundaluhan. Yung namuno lang ang may problema. Kung yung idama yung mga kasundaluhan, kapulisan. Kung problema kayo sa namuno, sila yung pagsabihan nyo ng ganyan, hindi yung mga kasundaluhan, kapulisan. Sa tingin nyo, mali yung ginagawa ng ating namumuno, edi sila ang pagsabihan nyo. Yung idama yung mga may external threat tayo Itong mga problema sa politics, wala pa yan sa dulo ng kuko. Pag sumiklab yung external threat natin sa ating bansa,
baka mag-iiyakan kayo, maghanap kayo ng sundalo at pulis kung sakasakaling mag-retiro yung mga ganyan, magre-resign, tumigil sa serbisyo. Isip-isip din kayo, politika lang yan. So, kayong magpaano sa politika. Pagkatapos ng politika, after election, wala na. Tahimik na yan. Lakas-lakas ng loob yung sabihan yung mga men in uniform na magbitin sa serbisyo. Bakit? Magsumiklab yung external, no? External threat. Sino nga harap? Baka luha at sipon nyo magpang-abot pag sumiklab yan. Hindi kayong salita mga DDS. Hoy, mga DDS. Kayong magsalita ng ganyan, ha? Minsan kasi nakakaano eh. Wala na sa hulog yung mga pinagsasabi nyo eh. Isip-isip din tayo. Kahit ano nga eh, politics, kahit barangay election nga eh, magulo eh. Di ba? Kahit election nga sa barangay eh, magulo eh. Normal lang yan na ganyan talaga. Nagkataon lang na itong nangyari kay former president na tapat sa papalapit na eleksyon. Pero kahit ano ba yung mga problema ngayon dyan sa mga Duterte family, wag niyong himukin o udyukan yung mga kapulisan, kasundaluhan na tumigil sa kanilang trabaho. Ba't pag tumigil ba yan, bigyan yung trabaho? Bigyan yung trabaho yan? Mga DDS? Lalo na yung lalo na yung mga yung mga nagsasabi na sabihan yung mga kapulisan, kasundaluhan, bigyan nyo sila ng trabaho. Kung sobra na kayo eh, hindi na, wala na sa hulog yung mga lumalabas sa inyong bibig. Di ba? Yung pagsasabi-sabi nyo ng mga bangag-bangag dyan, mga adik-adik. Oh. Kala nyo okay lang. Dahil yung taong sinabihan nyo yan, hindi lang nagre-react. Patawa-tawa lang. Akala nyo okay lang. Bakit naman talaga? Ikaw yung kumagpila doon kay Marcos. Di ba? Lalo lang kayong nagpalala ng mga sa sitwasyon eh. Sabi niya, girahin na yan eh. Tigil nyo na yan ha. Pag hindi kayo tumigil, nako. Pag hindi tumigil. Pag hindi kayo tumigil, lalo lang tayong magkagulo dito. Di ba? Tigil nyo na yung mga pang-ano-ano nyo. Mga DDS. So, ikaw ang kasalubong sa DDS, no? Putulan ka, ulog. Wala kayo sa ulog. Ha?